The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with all this name, the light
goodness. Let us proclaim, lift up His name, the light of the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, the light of the Lord for His goodness. And He's We will sing to the God of our salvation. We will not be afraid, for God is with us. When we're down in trouble and we feel insecure, don't be afraid, for God is with us. If you think there are no possibilities, don't know what to do, lift up your hands to the Lord and He will sustain you. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. Who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. We will sing to the God of our salvation. We will not be afraid, for God is with us. When we're down in trouble and we feel insecure, don't be afraid, for God is with us. If you think there are no possibilities and don't know what to do, lift up your hands to the Lord, He will sustain you. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. And we will stand secure. And we will stand secure. Purihin ng Diyos. Glory to God. Hallelujah. Good morning, Lord. Good morning, Jesus. Good morning, mga kapatid. Yes, good morning mga kapatid sa ating lahat.
bless you. Maraming salamat, Panginoon, sa isa na namang araw na ibinigay mo sa amin, Lord, upang kami po ay mag-aral ng inyong mga banal na salita. Narito po kaming lahat, Panginoon. O, opening prayer muna tayo. Mananalangin muna tayo. Heavenly Father, we come before your holy throne with a grateful heart for sustaining us the whole year of 25 and now comes 2026. Salamat po muli, Lord, sa magandang buhay na tiniglay namin lalo-lalo na sa aming spiritual na buhay. Ngayon ay narito kami muli maghahayag ng may mabuting balita. Salamat po, Banal na Espiritu, sa tulong mo upang madeklara namin na may kapangyarihan ang salitang ito na aming tatalakayin. We give you the honor and glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Para po sa ating memory verse of the week, narito sa Isaiah 43 verse 19. Isaiah 43:19, Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Amen. Sa Tagalog version. Isaiah 43:19, Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Purihin ang banal na salita ng ating Panginoon. Salamat, Lord. Thank you, Lord, para sa iyong mga banal na salita. Mga kapatid, ngayon po ay nandirito na tayo sa bagong taon, 2026. Ang ating pong titulo para po sa ating pag-aaral ngayong umaga ay Blessings for 2026. At kukunin natin dito yan sa Numbers 6, verses 22 up to 27. Basahin po natin itong Numbers 6:22 to 27. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ang mga salitang ito ang bibigkasin nila sa pagbabasbas nila sa mga Israelita. Pagpalain kanawa at ingatan ni Yahweh. Kahabagan kanawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin kanawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Ganito rin nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbabasbas sa mga Israelita at tiyak ngang pagpapalain ko sila. Amen. In NIV version, the Lord said to Moses, Tell Aaron and his sons, this is how you are to bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. So they will put my name on the Israelites and I will bless them. Amen. Okay. Sa Numbers chapter 6, makikita natin ang tagpo sa disyerto ng Sinai na kung saan naglalagi ang mga Israelita matapos ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Nagtayo ang mga Israelita ng kampo sa paligid ng tabernakulo, isang portable na santuaryo kung saan sila sumasamba at nagbibigay ng handog sa Diyos. Ang tabernacle ay pinalilibutan ng 12 lipi ng Israel. Bawat isa ay may itinilagang lugar sa paligid ng sagradong tolda. Si Moises, ang kagalang-galang na leader ng mga Israelita, ay nakatayo sa harap ng tabernacle. Napapalibutan ni Aaron ang mataas na pari at iba pang mga pare. Ang mga tao ng Israel ay nagtitipon-tipon, mausisa upang makita kung ano ang susunod na mangyayari. Ang kapaligiran ay puno ng pananabik habang inihahanda ni Moises ang pagbibigay ng basbas mula sa Diyos sa buong congregation. Habang tahimik na naghihintay ang mga tao ng may pananabik, itanaas ni Moises ang kanyang mga kamay patungo sa langit. Tinatawag ang pangalan ng Panginoon. Yumuko ang mga pare ng may paggalang at isang damdamin ng takot at paghanga ang bumalot sa paligid. Sa sagradong sandaling ito, ipinapahayag ang banal na pagpapala sa bayan ng Israel. Ipinapangako sa kanila ang proteksyon,
biyaya at kapayapaan. Ang mga salita ng pagpapala ay umaalingaw-ngaw sa buong kampo. Pinupuno ang mga puso ng mga Israelita ng pag-asa, pananampalataya sa Diyos na naghatid sa kanila sa disyerto. So, ating alamin, pag-aralan natin, ano ba itong Numbers 6:22 to 27? Ito pong number 6, 22 to 27, ito po ay isang priestly blessing o tinatawag natin itong pagpapala ng pari. Isang malalim, no? At magandang mensahe ng pag-ibig at pag-aaruga ng Diyos para sa kanyang bayan. Kung titignan, kung ibibision po natin ang tanawin nung panahon na yon, no, mga kapatid. Isang pari na nakatayo sa harap ng kongregasyon, itinaas ang kanyang mga kamay sa pagpapala, nananalangin ng kagandahang loob, proteksyon, kapayapaan ng Diyos sa kanila. Ang pagpapalang ito ay hindi lamang simpleng hangarin o karaniwang damdamin. Ito ay isang makapangyarihang paghayag ng presensya at kaloob ng Diyos sa buhay ng kanyang minamahal na mga Ang mga anak. anak. Yan. Okay. Ang pabor ng Diyos ay nangangahulugan ng kanyang biyaya at mabuting kalooban sa atin. Ang kanyang pagnanais na pagpalain tayo at pagbuhusan ng kanyang mga saganang mga pagpapala. Ang ideya ng proteksyon ay nagsasalita ng maingat na pangangalaga ng Diyos sa atin, na nagbabantay sa atin mula sa pinsala at gumagabay sa atin sa mga hamon ng buhay. At kapayapaan, ang tamis ng kapayapaan, ang malalim at mananatiling kapayapaan na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Isang kapayapaan na lampas sa lahat ng pangunawa at nagpapakalma sa ating mga puso sa gitna ng kagulungan. Ang aklat ng mga bilang o yung numbers ay matatagpuan sa Old Testament. At ito ay may mahalagang lugar sa kasaysayan ng Biblia na naglalahad ng paglalakbay ng mga Israelita mula sa bundok ng Sinai hanggang sa lupang pangako. Sa loob ng aklat na ito ay naroroon ang ihiyas na banal na katiyakan at biyaya na naipahahayag sa priestly blessing o yung basbas ng mga pare or yung basbas ni Aaron. Yun nga matatagpuan natin sa number 6. So unang-una makikita natin dito mga kapatid, ang face, ang mukha ng Diyos ay what? Nagpapakita ng kaningningan. God's face shines upon us. Kaya ang sabi nga, the Lord bless you and keep you. Ay dito po nasasaad ang Aaronic benediction at tinuturuan tayong mga nakabasa at nakaalam, nakarinig na to na kung papaano ginamit ng Diyos ang kanyang mukha upang ipahayag ang kanyang kaningningan at kaningningan ng gospel sa mga tao at ibibless niya yung mga nananampalataya sa Kanya. So una, dito pinapahayag ang mukha ng Diyos. Pangalawa, it is a word of grace. Sa konteksto nito, sinusundan nito ang pagtubos at pagsasakripisyo. Makita natin sa Numbers 5:1 up to 6, verse 21, na nangangahulugan, ito ay biyaya ng Diyos bilang tugon sa isang bayan na nasa ilalim ng biyaya na nakatuon sa pagiging isang banal na bansa. Inililigtas ng Diyos ang Israel mula sa pagkaalipin bago niya ibinigay ang kautusan sa kanila at ang mga tao ay nagsakripisyo sa kanilang sarili bilang tugon. Ang pagpapala ni Aaron ay hindi nakamit sa pamamagitan ng merit o kaya yung sa kanilang mga mabubuting ginawa. Ngunit kasama nito ang malaking pananagutan na panghawakan ang pangalan ng Diyos sa Numbers 6 verse 27. Sa makatwid, ito yung isang bendisyon na isang mabuting salita or a good word na mula sa Diyos na nagpapatibay sa ating katayuan
at hinihikayat na tayo ay maging banal, katulad ng Diyos. So una, makikita natin dito ang kaningningan ng mukha ng Diyos. Pangalawa, it is a word of grace. At ikatlo, It is a gospel Blessing. blessing. No? It is the blessing, it's ours. Pag binanggit po ito. Ang kanyang pagpapala sa atin sa mas malawak na sukatan kay Kristo. Sapagkat sa ilalim ng lumang tipan ay walang sinuman ang makakita sa mukha ng Diyos at mabuhay. At mababasa natin yan sa Exodo 33:19. Sa ilalim ng bagong tipan ay nasilayan natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. 2 Korinto 4:6. Kaya kapag binigkas ang pagpapalang Aaronic sa atin ngayon, ito ay isang salita ng pagpapalang tinatawag nating gospel blessing. Ang pagpapalang Aaroniko ay hindi nakuha sa pamamagitan ng paggawa. Ngunit kasabay nito ay ang dumating na malaking pananagutan na pasanin ang pangalan ng Diyos. amen. Ikaapat, Ang pang-apat ay it is a foretaste of our highest good. There is one thing we would seek after, to gaze upon the beauty of the Lord, upang tanawin natin ang kagandahan ng Panginoon. Awit 27:4. Ang makita ang mukha ng Diyos ay mapagpalang paanyaya ng Diyos. Makikita rin natin yan sa awit 27:8. At sa makatuwid ay dapat maging ating masidhing paghahangad na ito'y matamo natin. Sa ilalim ng bagong tipan, hindi lamang sinabi ni Jesus sa atin na ang sinumang makakita sa Kanya ay nakakita sa Ama. Kundi inihayag ni Pablo na ang kaluwalhatian ng Diyos ay naihayag sa mukha ni Kristo. Ibig sabihin nito sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng nagliliwanag na gawa ng Espiritu sa pananampalataya ay nakikita natin ng bahagya ang kaaya-ayang pinagmumulan ng dalisay na kagalakan. Ang hinahangad ni Moses na makita ngunit hindi niya nagawa, Exodus Exodus 33:20. 33:20 ay naihayag na sa kaluwalhatian ng Diyos na naging laman. Sa John 1:14. Kasi naging tao siya. Yes, ang ating Panginoong Hesukristo. Oo. Ang kinikilala ng pagpapalang Aaron ng paunang pangako ay ngayon ay unti-unting ipinagkakaloob sa atin habang tayo ay hinuhubog mula sa isang antas ng kaluwalhatian patungo sa sa pamamagitan ng pagtitig sa pananampalataya kay Kristo. 2 Corinthians 3:18. That's why we have to live by faith, my dear people of God, because we are being raised from glory to glory. Ikalima, it sends us on a mission. Hindi natin namamalayan sa tuwing tayo po ay magdi-declare nitong priestly blessing kasi kadalasan ito po yung ating binabanggit kapag tayo po ay nagkakaroon ng pagtitipon sa ating mga fellowship na gathering, di ba? Ini-end natin yung ating prayer by pronouncing this priestly blessing. So, ibig sabihin, matapos yung ating gathering, binibless natin yung mga tao, binabanggit natin ito, humayo kayo. Nasa inyo ang pagpapala ng ating Diyos. Humayo kayo, ibahagi ninyo ang banal na salita ng ating Panginoon. Nilang natin namamalayan yung kapayapaan na ating natatanggap, yung blessing na natatanggap natin, ibahagi din natin sa ibang tao. So, ika-6, it should cause us to shine our faces on others, meaning, ay kailangan makita rin ng ibang tao yung kaningningan ng ating kalooban sa pamamagitan ng ating muka. Dapat kapag ito po ay kanilang nakita, makikita nila, uy, bakit parang nagniningning ang mukha mo? Mukhang iba ka ngayon, di ba? Alam nyo, ito po ay nakapagbibigay din ng pagpapahayag ng tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kadalasan sumasagot tayo, si Lord, di ba? Sinasabi natin ganyan. Siya ang gumagabay sa akin, si Lord kasama ko. So, kaya ang pagiging kawangis natin, ng ating Diyos, ay kinakailangan po ito po ay maging isang kaugalian natin, maging attitude natin, maging personality natin.
sapagkat nilikha tayo ng Diyos noong paman na kanyang kawangis. At kapag nag-radiate sa atin ang kabutihan ng ating Panginoon, you see, ang biyaya ng ating Panginoon, makikita ng ating mga kapwa na mayroon talagang Diyos na siyang nagpapala at nagbibigay ng biyaya. At yung ating natatanggap na biyaya, yung awa ng Diyos, ating nararanasan, kapag ito po ay ating ipinamuhay at tayo naman ay puspos ng biyaya araw-araw sa ating buhay sa relasyon sa ating Panginoon, ito po ay nakapaghahayag ng ebanghelyo sa maraming mga tao, mga kapatid. Kaya itong the Book of Numbers ay matatagpuan sa Lumang Tipan ay may mahalagang lugar sa kasaysayan ng Biblia na naglalahad ng paglalakbay ng mga Israelita mula sa bundok ng Sinai hanggang sa hangganan ng lupang pangako. Sa loob ng aklat na ito ay nakatago ang isang hiyas na banal ng katiyakan at biyaya at nakapaloob sa pagpapala ng katauhan o tinatawag nating Aaronic blessing na binasa natin kanina sa bilang 6, 22 to 27. Number 6:22-27 is about the priestly blessing, no? Given by God to be pronounced over the Israelites. Ina-affirm ito ang protection ng ating Panginoon, favor, kapayapaan upon them as they walk in obedience. Okay, there's an important word there. As they walk in obedience. Okay. Ito pong famous priestly blessing or tinatawag nating Aaronic blessing from the Old Testament, ito po ay isang powerful prayer for God's favor. Hindi lang favor na nakapaloob doon ng protection, peace, also it often used to bless others. Ito po ay nagsisignify ng God's active, gracious presence, provision, and ultimate gift of peace in all circumstances. Oo. But then we have to remember, my dear people of God, napakamabuting salita. Ito pong number 6:22-27. But then let us remember, God bestows blessings, on those who are in harmony with Him. Ang pagpapala ng Diyos ay kanyang masaganang ibinibigay sa mga taong may relasyon sa Kanya, lalong-lalo na kapag tayo po ay masunurin sa ating Panginoon. Amen. At ito rin ang sinasabi ni John. Sabi niya, yung ating mga prayers, di ba, nasasagot yan kapag tayo po ay in right relation with God. Yes, ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin, but the best blessings, yung talagang mga ganap ng mga pagpapala, talaga ibinibigay po ito ng ating Panginoon sa mga taong who have a right relationship with God. Oh yes, ang biyaya nating lahat ay andyan yung araw, parehong sumisikat sa ating lahat, andyan yung ulan, may mga pagpapalang lahat ay tumatanggap. Ngunit merong mga pagpapala katulad nito na iginagawad sa mga taong may mabuting kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. Kaya itong tatlong ito ay blessing. Kasi madaling ma-recognize yun na Aaronic blessing as part of benediction. Okay. Kaya ito pong salitang benediction comes from the Latin bene, meaning good. B-E-N-E. Meaning good. Oo. And dicere, D-I-C-E-R-E, meaning say. So scripturally, ang benediction po refers to good words from God or His covenant representatives toward His people as a blessing. Kaya nga ito'y tinatawag na mabuting salita or a good word from God. So ano nga ba itong benediction na ito? Ang talatang ito ay karaniwang ginagamit upang tapusin ang isang serbisyo bilang isang benedisyon. No? Kapag yung closing prayer, kadalasan binabanggit din ito, mga kapatid. Ang benediction or bendisyon ay isang basbas na ginagamit sa pagtatapos ng isang seremonya
Ang particular na magpapalang ito na matatagpuan sa number 6:24 to 26 ay isang makabuluhang pagpapala na magagamit pa rin natin ngayon. Amen. No. Okay. Maraming mga pastor o diakono, no, ang gumagamit ng pagpapalang ito sa pagtatapos ng isang serbisyo, tuwing particularly Sunday fellowship o sa pagtatapos ng seremonya ng kasal, birthday, o upang makumpleto ang isang binyag. No? Ceremony. The richness of this blessing begins with its structure. So ang pagpapala na it forms a crescendo, ibig sabihin, pataas siya ng pataas, no? That is a gradual increase in the intensity of the blessing to its higher point, patungo sa kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Amen. Yeah. Yung tinatawag nating shalom. Shalom. Kaya yung word na Lord sa Hebrew, Yahweh, maraming beses na binanggit ito, no? Mentioned 3 times sa Aaronic blessing. See, this should really remind us of our Lord Jesus Christ or the Christian Trinity, yung tatlong persona sa iisang Diyos sa 2 Corinthians 13:14. Pero alam nyo, napakayaman po ng Bible verse na ito. Kasi ang mga pari, inimvoke sila na banggitin ang pangalan ng Diyos who is self-existent, covenant-keeping, and eternal God. So, nakita natin dito po, mga kapatid, mahalaga na malaman natin ito. Kaya 2 Corinthians 13:13, sige, basahin muna natin. Naway sumainyong lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Kaya ang pagtawag sa pangalan ng Diyos sa congregation ay upang ipaalala sa lahat kung sino siya, si Lord, ano ang kanyang karakter, kung ano ang kanyang ginawa, pinapakita rito yung kanyang katapatan, at ano ang kanyang pangako sa kanyang tipan. Kaya nang ibinigay ang blessing na ito sa buong congregation, take note, ang pagpapalang ito ay personal. Ang salitang Hebreo na ikaw ay isahan, meaning God bless you and keep you. Nakita nyo yung word na you, isahan yon, hindi maramihan. Ang mismong pangalan ng Diyos na tinatawag na you, di ba? Personal yan. Binibless tayo ng Diyos personally. Kasi kaya ang Diyos, banal talaga ang Diyos. Isaiah 6:3 at Revelation 4:8. At saka ang mga pagpapala, blessing after blessing after blessing, ang ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya take note of the word you. You see? So tingnan natin, Numbers 6 verse 24. Yung unang binanggit dito, the Lord bless you and keep you. Kita nyo yung word na you, personal yan. Individual, isahan. Pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka niya. Amen. Ang mga pambungad na salita ng banal na pagpapalang ito ay nagsasaad ng kaloob at proteksyon ng Diyos sa kanyang bayan. No? Amen. Ito ay sumasailalim sa diwa ng awit 121 verses 7 to 8, kung saan inilalarawan ang Diyos bilang mapagbantay at tagapangalaga ng Israel na nagbabantay sa kanila araw at gabi sa isang mundong puno ng mga kawalang katiyakan. At ang katiyakang ito ng pangangalaga ng Diyos ay nagsisilbing liwanag ng pag-asa na nagpapaalala sa atin ng kanyang tapat na presensya sa ating buhay. Praise God. Hallelujah. Okay. And the word bless in Hebrew is barak. Spell mo. B-A-R-A-C-H. Amen. Is from a related Hebrew word berek, meaning to adore or to adore on bended knees. So, okay. God blesses His people with Plenty. Plenty. Nakita ninyo itong blessing ni Lord, mga kapatid. God blesses His people with, number 1, Plenty.
prosperity yan. Prosperity Yan yan. ang ibig sabihin mga kapatid. Genesis 28 verse 3. Tama. Genesis tama. 28 verse 3. Number 2, ito po ang pagpapala ng Diyos. Victory. Katagumpayan sa Deuteronomy 7:12 to 18. At strength. Lakas. Yan, kailangan po nating lahat yan, mga kapatid. Lakas. Makikita naman natin ngayon di sa awit 29 verse 11. So, napaka mabiyaya ng Diyos. Binibigyan tayo ng ating mga pangangailangan. Pero ang pinakadakilang pagpapala niya, yung kanyang shield. Diba? Ang protection natin. At yung katulong, ang banal na espiritu ibinigay sa atin ng ating Diyos. At higit sa lahat, nariyan ang ating tagapagligtas, ang ating Savior, si Lord Jesus Christ. Sa Deuteronomy 33:29. Oo. Mayroon pa mga kapatid, no? Bless you and keep. Keep. Oh, Ano yeah. ibig sabihin nun sa keep? Oo. Ano yung Hebrew? Shamar. Spell. Shamar, no? Parang pangalan na No, Shamar. Shamar. Ano po ang meaning nito? To guard or to protect. While God's people are to keep God's covenant, Exodus 19:5, by loving Him and obeying His commands, we cannot keep ourselves from the evils of this fallen perverse world. Kaya tayo tutulungan ng Diyos, i-guard niya tayo, at mangyayari yan sapagkat sapat na sapat ang kanyang mga banal na salita. Banggating ko po ang mga ilan dito, Roma 8:31, 1 John 2:1, 1 John 4:4, 1 John 5:4, no? He will protect us. Yan, kabisadong-kabisado natin yung na Salmo na 91, Verse 11. verse 11. Okay. At sa Salmo 121 verse 7 and Philippians 4:7. Ito po nire-remind tayo na one of Jesus' highest priestly blessing, no? Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are. John 17:11-12, no? Oo, mga kapatid, purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, ng pagpapalang ito na iginagawad ng banal na Diyos sa mga mananampalataya. So, the Lord bless you and keep you. Pagpalain ka nawa ng Diyos at ingatan ka. Alam nyo, ang salitang Hebrew na ito, pag isinalin mo sa English, bless. Yun nga, yung barak. Ito ay may malalim na kahulugan. Isang kahulugan na tumutukoy sa malawak na provision ng Diyos. At ibinibigay niya ang salitang ito sa mga mananampalataya sa kanyang mga anak sapagkat kailangan nila ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya ang ibig sabihin ng Shamar is guidance. Pabantayan tayo ng ating Panginoon, poproteksyonan tayo ng ating Diyos. The Lord is going to what? To put up a wall of protections sa paligid ng kanyang mga anak, ng mga mananampalataya. Kaya ang unang blessing na ito, ang kahulugan nito, pagpapalain ka at iingatan ka ng Diyos. Meron siyang ibibigay na protection para po sa ating lahat. Kaya napaka banal ng Diyos, napakadakila ng ating Diyos, napakagandang pagpapala. Kaya kapag sinabi natin yung pagpapalang ito sa isang tao, no, the Lord bless you and keep you, sinasabi natin yung mabuting provision ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi lang once yun, ha? Pag sinabing keep you, ongoing yan. Keep you, hindi kasi past tense eh. Patuloy na, Continuous, tuloy-tuloy yan. oo. Mm. So ang Diyos ang magtatanggol. Pag sinabi natin sa mga tao, the Lord bless you and keep you, protectionan ka ng Diyos. At ikaw ay ipagtatanggol tayo ng ating Panginoon. Kaya ito po ay isang makapangyarihang pagpapala na kapag ating pong binabanggit, mga kapatid, kikilos ang kapangyarihan ng ating Diyos upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mananampalataya. Okay, ikalawa, yung Numbers 6 verse 25 naman. Okay. Yung the Lord make His face shine upon you and be gracious to you, no? Okay, ano ba ibig sabihin yan?
naway palinawanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at ipakita ang kanyang kagandahang loob sa iyo. Amen. Na, ito po ay sumasalamin sa kaharian ng pabor na at biyaya ng Diyos. Kung paano ang sikat ng araw ay nagdudulot ng init at liwanag, ang pagliwanag ng mukha ng Diyos sa atin ay nangangahulugan ng kanyang favor at tawa. Amen. Oo. Kaya nga itong grace na ito ay sufficiente sa atin sa araw-araw no. Ang kaisipang ito ay maganda ring nasasalamin sa awit 67 verse 1 no. Kung saan ang pagliwanag ng mukha ng Diyos ay iniuugnay sa kanyang kagandahang loob sa atin. At ito'y nagsisilbing isang makahulugang paalaala ng hindi masukat na pabor at kabutihang ipinagkakaloob ng Diyos sa kanyang mga anak. Yun namang word na shine sa Hebrew means to shed light or illuminate. You know, God is light sa 1 John 1:5. So sinasabi sa atin na ang Diyos ay ilaw o liwanag. Kaya yung kanyang face, kapag siya ay humarap sa iyo, nako, liliwanag ka rin, mga kapatid. Ang kanyang face, kapag humarap towards His people, ito po ay nagpapahayag ng kanyang pag-ibig. Ito ay nagpapahayag ng kanyang mercy, ng kanyang grace, ng kanyang salvation. Ibig sabihin, kapag ka ikaw, when God light shines His face upon you, naku po kapatid, favor yan. Mga kapatid, favor na favor. It means God is resting, God's blessing is resting upon you. Pero kapag sinabi mo naman na yung face ni Lord is being hidden, ibig sabihin po nito, despair, destruction, or even death. Sa Leviticus 17:10, Deuteronomy 31 verse 17 to 18. Mga kapatid, kaya napakahalaga na bigyan natin kaluguran ang puso ng Diyos para tayong lagi nasa harap ng kanyang presensya at ating makita natin yung kaningningan ng kanyang muka. Kaya yung muka ng Diyos is a metaphor for His loving presence. Kapag ang mukha ng Diyos ay nagniningning, blessing and deliverance comes. Darating po yan. Yan po ay pagpapala ng Diyos para sa ating lahat. Meaning to say, He is constantly protecting us. See, dito sa Psalm 31 verse 16, at dumarating ang tulong kapag ito ay kailangan natin, lalo na in times of trouble. I-restore tayo ng ating Panginoon. Psalm 22 verse 24 at Psalm 80 verse 3. Kapag ang Diyos ay nagpakita sa atin, ay sobrang kaligayahan, mga kapatid. Kakaibang damdamin ang ating mararanasan. You know, the presence of God, when God turns His face on you, it means His presence is upon you. Kaya kabuti ng ating Panginoon. Kaya kapag tayo po ay dinala na ng Panginoon sa ganitong klase ng gawain, magbago na mga kapatid para po tayo ay laging nasa presensya ng ating Panginoon. Pag-aral ng kanyang mga banal na salita, yung mga salita nga ng Diyos, yung mga scripture, kapag pinag-aaralan natin, nakakagiliw nga ito sa ating puso. So, for God who said, let light shine out of darkness, ibig sabihin, ang Diyos, gagawin niyang what? Maliwanag din ang ating puso. Magkakaroon tayo ng karunungan. Ang liwanag ng karunungan ay mapapasa atin. At ang kaluwalhatian ng Diyos, makikita natin, kapatid. Glory, glory, glory to God. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, di ba sabi niya, ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Diyos Ama. Kaya yung presence ng Diyos sa ating lahat is about grace. Ano yung Hebrew word? Hebrew word is Hanan. H-A-N-A-N. Hanan. No? Showing favor to us. Itong pong Hebrew word na Hanan is an elaborate word picture. It creates two images ng dalawang partido. God who has a marvelous gift
to give, and the other who is in serious need of the, The same same gift. gift. Oo, no? Dito. Kaya behold the radiant picture of the warm heartfelt concern, no, on the part of the giver who is God. Kaya pag sinabi ng Diyos na binebestow niya ang kanyang mukha sa iyo, ito'y nagpapakita ng kagandahang loob o grace ng ating Panginoon na kailangan nating tanggapin sapagkat ito'y napaka-importante sa atin. Oo, pasalamat tayo sa Oo. Diyos. Mga kapatid, alam niyo po, ay tay kusang loob na ibinibigay po ito ni Lord, mga kapatid. At kanyang pinapaboran ang kanyang mga anak. Pinubuhos niya ang kanyang pagmamahal. Binibigyan niya tayo ng awa. You see? Yung kanyang presensya at iba pang mga pagpapala. Kay buti ng ating Panginoon. Okay. 2 Peter 1:3-4. Kalawang Pedro 1:3-4, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas Bilang Diyos. bilang Diyos. So paliwanagin nawa ng Panginoon ng kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo kapag iniliwanag ng Diyos ang kanyang mukha sa isang tao, ito ay favor ng ating Panginoon, mga kapatid. Nais ng Diyos yung kanyang mga anak magkaroon at tumanggap ng kanyang favor upon favor, blessing upon blessing sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, sikapin natin na mabigyan natin kaluguran ang puso ng ating Panginoon at upang matanggap po natin yung mga nakalaan na mga pagpapala para po sa ating lahat. Kaya the Lord pronounces blessing. At take note again you, sa iyo, ikaw, individual, personal ang kanyang pagbibigay ng pagpapala. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, binibigyan tayo ng pagpapala ng ating Panginoon. You see, binabanggit pa rito sa Psalm 31 verse 16 at Psalm 80 verse 3, see, make His face shine upon you. Dito po ay may diwa pa ng kaligayahan. Of course, kapag tumanggap ka, maski anuman yan, lalo na galing sa ating Panginoon, nako, lubulukso ang ating puso, ang ating kaluluwa sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Psalm 31 verse 16. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin, sa wagas mong pag-ibig, ako ay sagipin. Tama, kaganda, kabuti ng ating Panginoon. Okay. Sa awit 80 verses 3 And at 19. 19. Ibalik mo kami, O Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tanglawan mo kami sa kahabagan mo, kami ay iligtas. Purihin ang Panginoon. You see, remember my dear people of God, the Lord bless you and keep you. Meaning to say, continuous. Yes. Okay, ang pagpapala ng Diyos ay nagpapatuloy, mga kapatid. Kaya nga ayon kay Matthew Henry, ang pagpapalang ito ay nagpapabatid sa puso ng Diyos sa pangako niyang ang kanyang mga anak, ang kanyang mga followers, ang kanyang mga masunurin, meron silang protection mula sa ating Panginoon. Gusto ni Lord yan na tayo po ay kanyang alagaan. Gano'n, mapangalaga ang Diyos mapagmahal ang Diyos, mga kapatid. 2 Thessalonians 3 verse 3, di lang yun, pinatatawad tayo, bagamat tayo po ay may mga nagagawang kasalanan, mga kapatid, nandiyan pa rin po ang kapatawaran ng ating Panginoon. And then, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kaya magamat, magulo po sa ating kapaligiran, at kung tayo naman ay mayroong mga troubles inside us, nandiyan ang ating Panginoon. Philippians 4:7, you see, 2 Thessalonians 3 verse 3, ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama.
You see, Micah 7:18, Ang Diyos na katulad mo, O Yahweh, pinapatawad mo ang mga makasalanan ng mga nakaligtas sa bayan mong pinili. Hindi nananatili ang iyong galit magpakailanman. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pag-ibig. Amen. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Glory, glory, glory to God sa kanyang dakilang Ng pag-ibig at kanyang dakilang kagandahan loob para po sa ating lahat. Yung ikatlo, Ang ikatlo po, mga kapatid, ay number 6, verse 26. oo. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. He made His face shine upon us. Okay. Dito ay pinapakita ng Panginoon ang kanyang muka sa iyo at pagkakalooban ka ng kapayapaan. Wow, tayong lahat nangangailangan yan. Yeah. Ang buong mundo nangangailangan yan. ng kapayapaan. Oh, hindi Let lang there be peace in the world. Okay. Sa ating sarili, in our hearts, in our homes, in our relationship. Kailangan natin Okay, all yan. over the world. Yeah, Oo. kaya yung pagpapala ng kapayapaan, ito po'y ginagawad ng pari sa na may malalim na pangako ng atensyon at kaloob ng kapayapaan. Mga kapatid, ang kapayapaan ng Diyos, it's my own peace that I give unto you. Ito po ng kapayapaang ito ay nagbibigay po ng natatahimik yung ating kalooban. Sa panahon ng kumisan may kaguluhan, ay inaanyayahan tayo ng Panginoon na lagi tayong lumapit sa Kanya, tumuon tayo, tumitig tayo sa Kanya, at ating po matatagpuan ang kapayapaan ng ating Panginoon. So kaya makikita natin ang emphasis sa mukha ng Panginoon kapag binabanggit dito, let His face shine upon you. Si karaniwang po ang mga mukha, di ba? Kapag tayo ay humihiling sa ating Panginoon, pataas yung ating tingin na ganoon mga kapatid. Pero dito makikita natin ang ating Panginoong Diyos ay laging nakatanaw sa atin, mga kapatid. Hindi siya nakangiti si Lord. Hindi siya naka-smile. Kapatid, kaya kaganda, kabuti ng ating Panginoon. Palaging ang gusto niya, i-bless tayo. Bless niya tayo. Kasi para po matiwasay ang ating pamumuhay, maging maayos ang ating paglilingkod. Kasi siyempre kapag meron kang kagulumihanan sa iyong sarili, hindi ka makapaglingkod sa Diyos eh. Nag-aatubili ka pa dahil kasi meron ka pang mga damdamin, meron kang alalahanin dyan sa kalooban mo. Kasi sa totoo naman talaga, maraming mga sitwasyon sa buhay natin araw-araw, pero alam niyo po, hangarin natin na makita natin ang mukha ng ating Panginoon at hilingin natin na igawad sa atin ang kapayapaan. So, peace, sa Hebrew, ito po ay Shalom. Shalom. No, S-H-A-L-O-M. No. Okay. Sa kontekstong ito ay nagdadala ng higit pa sa pag-iisip ng pagtigil ng pot. Ibig sabihin, mga kapatid, there is a sense of completion or wholeness. No? Sa New Covenant application, it is a peace that surpasses all understanding, Philippians 4:7, because of our relationship with Christ, Romans 5:1. Dito po makikita natin na ang covenant of peace or friendship sa Numbers 25:12 at Isaiah 54:10, Abraham obeyed God, And walked walked in His in His presence, presence. and was the friend of God. No? Amen. No? Oo. As Jesus says, no longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing, but I have called you friends, for all that I have heard from my Father I have made known to you. John Amen. 15:15, no? Amen. Purihin ng Diyos. Kaibigan. Pero mong ginawa tayong kaibigan ng Diyos eh. Tayo po ay makasalanan, mga kapatid. Ganyan kaganda ang loob ng ating Panginoon. Tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan, and then I no longer call you servants, but now I call you my friends. So ito po ay isang biyaya na punong-puno ng kagalakan, mga kapatid. Tunay na nagmamalasakit talaga ang Diyos sa atin, my dear people of God. And then the Lord lifts us His countenance on you, gave you peace. Verse 26, kasi lingapin tayo ng Diyos, bigyan tayo ng kapayapaan ni Yahweh. Siya namang
tuto pa rin ng Diyos yan, mga kapatid, kapag tayo po ay tumawag sa ating Panginoon. Yung shalom, yung kapayapaan, nako, ito po isang maningning at makulay na salita na mayroong at maraming antas ng kahulugan sa Hebreyong kasulatan. Ito po ay nangangahulugan ng kabutihan, goodness ng ating Panginoon. Dakila ang Diyos at nalulugod siya na kapag tayong kanyang mga anak, kanyang mga mananampalataya, ay mayroong kapayapaan, may katahimikan, at tayo ay masayang naglilingkod sa Kanya. Natutuwa ang puso ng Diyos, mga kapatid. So that's why ito pong salitang ito, lagay natin sa ating puso at purihin natin ang pangalan ng ating Panginoon. Wholeness and completeness, ito po yung quality of being complete sa presensya ng ating Panginoon. 1 Thessalonians 5:23-24, now may the God of peace make you holy in every way and make your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. And God will make this happen, for He who calls you is faithful. Kaya ang nais ng Diyos, maging complete tayo in body, soul, and spirit, my dear people of God. Kaya itong Aaronic benediction ay isang petition or panalangin para sa kabutihan ng tao. Yes. Isang kabutihang nakasaad sa 6 na pandiwa. Oo, 6 Isa-isahin verbs. natin ng mga pandiwang ito, no? Verbs. Pagpalain, Bless. ingatan, keep, paliwanagin ang muka, Shine upon you. maging mapagbiyaya, gracious, no? Ilingap ang muka at magbigay ng kapayapaan. No? Amen. Ito po ay isang paraan upang manalangin at tumawag sa pagpapalan ng Diyos, no? Ng provision at pagbabantay sa mga naniniwala sa Kanya. At of course, sumusunod sa Kanya. Ang mga pagpapalang ito na direktang nagmumula sa Diyos ay nagpapaalala sa atin ng Kanyang pagmamahal, ng Kanyang pangangalaga, at ng Kanyang pagnanais para sa kabutihan sa buhay ng Kanyang minamahal na mga anak. Ang panalangin ito para sa pagpapala, provision, protection ng Diyos sa mga mananampalataya ay nagpapahayag na iniutos kay Aaron na gamitin bilang bindasyon ng panalangin ay nagpapaalala rin na ang katapatan ng Diyos at kung paano niya pinangangalagaan ng mga sumusunod sa Kanya. Kaya kapag pinanggit ng isang ministro, ng isang pastor, pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka. Ito pong pagpapalang ito ginamit ng mga Hudyo at Kristiyano sa buong kasaysayan Sa ng Biblia. Biblia. Pero bakit si Aaron, he was commanded by God to bless the people. Okay. Mahalagang tandaan po natin, mga kapatid, yung mga saserdote na pinumunuan ni Aaron at iba pang mga Levita ay itinalaga na pamunuan ang mga tao sa pagsamba at spiritual na pagtuturo. Yung mga pare ay pinili ng Diyos na tagapamagitan, isang direktang tagapagsalita sa mga tao at pinangangasiwaan sa pagpapahayag ng mga utos ng Diyos. Yung mga pari rin ang humaharap sa Diyos upang mag-alay para sa mga tao. So makita natin na si Aaron at yung kanyang mga anak, you see, sila po ay kinonsecrate. Dito sa Leviticus 8, Moses publicly consecrates them, marking their appointment as irreversible. So, irreversible. So, makikita natin mga kapatid, ito po ay para sa kanila at hindi pwedeng i-reverse, hindi pwedeng bawiin. Kaya sa number 17, Aaron's rod, di ba meron siyang tungkod na ganoon, yung kanyang rod, yun lang ngayon ang may tumubo na mga buds. Confirming na siya po ay divinely chosen by God. Kaya yung mga priest,
They are called covenantal representative, mga kapatid. Kaya mga pare, may dala-dala silang pangalan ng mga tribo ng Israel sa kanilang dibdib dito at sa kanilang balabal sa Exodus 28:29 sa pamamagitan ng pag-utos sa mga inapo ni Aaron na bigkasin yung pagpapala. Ipinapakita ni Yahweh na ang kabutihan ng Israel ay nakatali sa pamamagitan ng covenant. So they are under a covenant. Ito ay nagpapahiwatig kay Heso Kristo. Ito ay patungkol kay Lord Jesus, ang sukdulang punong pari, si magpakailan paman. Hebrews 7:24-25. Si Aaron at ang kanyang mga inapo ay inutusang magbigkas ng isang napaka-particular na pagpapala sa Israel. Isang pagpapala na humihikayat sa Diyos mismo na magiliw na pagpalain ang kanyang mga tao. Ang mga saserdote ng Panginoon ay inutusan ng Panginoon na tumawag, of course, to pronounce blessing sa Panginoon upang ipahayag ang panalangin ng pagpapala sa kanyang bayan. Dahil dito, ang mga pari ay pinagkatiwalaan ng mga tao at umaasa sa patnubay at pagtuturo. Nang utusan ng Diyos si Aaron, ang mataas na serdote na pagpalain ng bansa, nais niyang malaman ng kanyang mga mananampalataya ang kanyang puso. Kahit na sa kanilang pagsuway at kawalan ng katapatan, nais pa rin ng Diyos na pagpalain ang kanyang mga tao. Amen. Sa pagtanggap ng kanyang mga tagubilin at batas, ang mga tao ay mabibiyayaan ng kaalaman sa Diyos at ng paraan upang mamuhay ng banal at kasaya-sayang buhay. Ang mga pari ang magiging instrumento ng pagpapalang ito. Ang pangalan ng Diyos ay nakasulat sa kanilang puso, katulad ng mga pari noong panahon ni Moises. Ang mga pastor at spiritual na pinuno ngayon ay tinatawag na mga laga sa simbahan ng Diyos. Sila rin ay tinawag upang pagpalain ang bayan ng Diyos, ngunit hindi kanilang pagpapala ang inatasang ihatid. Ang pagpapala sa mga verses 24-26 ay nagtataglay ng kapangyarihan ng pangalan ng Diyos. Verse 27, at sinabi ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbabasbas sa mga Israel at tiyak ngang pagpapalain ko sila. Ibinigay ng Diyos yung kanyang pangalan sa Israel at pinarkahan sila bilang kanyang bayan. So there was a sense of belonging to this covenant. Kaya yung mga anak ni Israel ay kanyang piniling bayan ng Diyos. At kasama nito ang pagpapala ng kanyang presensya at pagkalinga. Si Awit 33 verse 12, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Kaya nang si Lord Jesus ay dumating sa mundong ito, pumasok siya bilang isang mataas na saserdote. So biniyayaan niya ang lahat ng sangkatauhan ng kaloob ng kaligtasan, the gift of salvation. So kaya ginawa niyang posible na sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, napatawad ang kasalanan ng mga tao. Kaya ngayon ang bendisyong ito ay para sa lahat ng bayan ng Diyos. Hindi lamang para sa bayang Israel, kundi para sa ating lahat, para sa ating simbahan, para sa lahat ng naniniwala sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya yung 2 Corinthians 1:20-22, sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakasasagot tayo ng Amen. Oo. Sa pamamagitan niya para sa ikalululuhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga anak. Amen. Pinangako, Oo. Ano ngayon yung layunin ng pag-aaral ng Numbers
6:22 to 27. Okay. Ang mga layunin nito, no? Okay. Ang layunin ng pag-aaral at mensaheng ito ay tulungan kang maunawaan kung bakit napakahalaga ng panalangin ng pagpapala na ito upang ituro sa iyo ang yaman ng kahulugan nito at maging hikayatin ka, no? Bilang isang ministro, tayo, isang pastor o isang pari ng Diyos, na ipahayag ito sa isang tao kapag nananalangin ka para sa kanila. Amen. At yan ay naisulat din sa unang Pedro 2 verses 5 and 9 and Apocalypse 1, 6 and 5:10, no? Oo. Sa unang Pedro 5, 2, 5, 9, basahin ko mga kapatid, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga paring itinaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Heso Kristo. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Amen. Okay. Ang pagpapala na ipinagkakaloob ng Diyos ay isang kakayahan para tayo po ay magtagumpay. Ang kanyang pagpapala ay nagpapahiwatig again yung protection niya, ha? Oo, mga kapatid. At saka yung provision. Kaya sa ngayon, sa buhay natin, sa mundong ito, magulo yung mundo nito, nangingibabaw yung pangamba, walang katiyakan, at nananatiling may kahalagahan ang pagpapala ng mga pare. Ito yung priestly blessing. Makikita natin na itong mundo natin na kinagagalawan ay talaga naman pong magulo. Maraming mga problema. Kaya itong priestly blessings nito ay napakahalaga. Dito po ay nagpapakita ito na nagmamalasakit ang ating Panginoon. Kaya nga tayo, di ba, mayroon tayong mga gawain bilang mga tagapaghayag ng salita ng Diyos, i-bless po natin ang maraming mga tao upang magkaroon sila ng ng pag-asa sa buhay. Alam nyo, kapag naririnig ito ng mga tao, tayong mga nangaturo, kapag may fellowship tayo, whenever we pronounce this blessing, nag-iiba po ang damdamin na nalulugod sila kasi marami nakaka-memorize itong itong priestly blessing na ito. Ito po ay nakakalugod sa kanilang puso at nagkakaroon sila nadagdagan sila ng pag-asa sa kanilang buhay. Kaya let us ponder upon the significance of this priestly blessing. Ito po ay nakapagbibigay sa atin ng katiyakan na ang Diyos ay nagmamalasakit para sa atin. Kaya tandaan natin mga kapatid, bahagi din natin ito sa ibang mga tao. Ngayon, how can we invite God's blessing upon others? Yan. You see, God instructs Moses on how to bless the Israelites in the passage from number 6:22 to 7. So itinuro ng Diyos kay Moises kung paano ang kanyang gagawin. Kaya ito po ay humihiling sa Diyos ng kanyang biyaya at ang mga tao naman, ay kailangan tanggapin ang pagpapalang ito, sumunod sa Diyos, maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito, ibahagi din ito sa ibang tao. So we can also invite God's blessing for other people. Tayo turuan natin ang maraming mga tao tungkol sa salita ng Diyos. Turuan din natin sila paano sila susunod, mag-aral ang salita ng Diyos, patuloy na manalangin upang ang biyaya ng Diyos ay patuloy na matanggap nating lahat, mga kapatid. Hingin natin yung kanyang divine presence at lalo tigit hilingin natin, Lord, let your face shine upon us and illuminate our paths. Liwanagin mo ang aming daan, ang aming landas sa buhay na ito. Kapag ipinapanalangin natin yung iba, mga kapatid, natutuwa rin ng ating Panginoon kasi siya ang nagsabi, love one another. So hilingin natin, yung pagpapalang tinatanggap natin, matanggap din ng mga ibang tao. So
So, pag tinatanggap natin itong pagpapala ng Diyos, itong kanyang kapayapaan, yung kanyang kasaganaan, yung kanyang protection, mga kapatid, maraming salamat sa Diyos, sa Diyos sa kanyang kagandahan loob. Kaya, purihin natin ang Diyos. Purihin, mahalin natin ang Diyos. Sumunod tayo sa ating Panginoon sa kanyang kagandahang loob. So, the Lord God bless you. The Lord God bless you and keep you. And then the Lord and be gracious to you. and the Lord God bless you and keep you. May the Lord's God's face shine upon you and be gracious to you, mga kapatid. And then make His countenance shine upon you. Maraming salamat po mga kapatid sa mga pag-aaral na ginagawa natin. Patuloy tayong mag-aral sa salita ng Diyos. Patuloy tayong humingi ng revelation sa ating Panginoon. Okay, let us close in prayer. I-repeat mo nga yung ano. Lord, ito pong 2026. Salamat. Salamat po. Hawakan namin to Lord ha, Yes, for the year 2026. As we capture this present moment, I invoke your divine presence at dinideklaro po namin ang iyong salita sa number 6:24-27. Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na muka at patuloy kayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na muka at patuloy kayong bigyan ng kapayapaan. All for God's glory. Amen. Amen. Okay, batiin naman natin ngayon ang mga may birthday. Isipurihin ng Panginoon. Tanggapin po ninyo ang pagpapala na iginagawad ng Panginoon para po sa ating lahat. You see? Sister Marina Fonseca. Sister Jeneline Kagimbal. Oo nga. Brother Andrew Lafak. Okay, Yes. mga kapatid, pagpalain po kayo ngayong January 9. Tanggapin po ninyo itong blessing, itong priestly blessing natin ngayong January 9, 2026. And happy birthday, mga kapatid. To God, hallelujah. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Meron tayong song for the week. Repeat new song of the week. Santiago 1 verses 2-6. Composed by Sister Mercy Lalog. Thank you, Lord, and God bless everyone. Magala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Dapat kayong mapagkatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ito sino man sa inyo ay kulang sa karunungan. Humingi siya sa Diyos
sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana. Sa pamamagitan ng mga pagsunod, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Balit ang umili ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Sa pamamagitan ng mga pagsubok, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Walang pagkukulang. Walang pagkukulang. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the